sa ating lahat. Muli nandito tayo para magbigay ng part 2 noong vlog natin kanina tungkol doon sa good news na ang revocation ng prangkisa ng SMNI ay aprobado na sa lower house, sa House of Representatives. So as we know, ang legislature natin ay consists of two houses, yung lower house, pagkatapos yung higher house. Yung lower house, yung House of Representative, pagkatapos yung higher house, yan yung Senate, Senate of the Philippines. Okay. Ngayon na kahapon, marami yung mga natuwa dahil approve na ito sa lower house. But kung i-analyzein natin, so hindi pa sigurado. Why? Kasi ang batas na yan ay dadaan pa sa Senate. Dapat ito ay approved at saka supported ng Senado also. Pagkatapos lastly, ang alam kong requirement is that yung batas na yan ay dapat i-approve ng President of the Philippines. So sa palagay ko naman, i-approve yan ng President. Ngayon, kaya ang pinaka problem na nakikita ko ay itong sa Senate. Dahil sa Senate, marami yung mga kaalyado ng mga Duterte. Kasi siyempre pag kaalyado ng Duterte, natural, kaalyado ni Kibuloy dahil ang pangkat ni Kibuloy o si Kibuloy at ang kanyang pangkat ay talagang kaalyado yung mga kampo ng mga Duterte. So pinag-usapan ang mga Duterte, nandyan pa rin ang former president, nandyan ang vice president, nandyan yung mga anak nila, mayor, pagkatapos congressman. So talagang malaki rin yung kanilang influence. Okay. Kaya babantayan natin dapat itong mangyayari sa Senate. Talagang alam na natin na ang may mga talagang identified na Duterte. Diyan sa Senado, number 1 nga si Padilla. Pagkatapos nandiyan si Amy Marcos. Then Bongo, Bato, Cayetano, Tolentino, yung mga bilyar na yan, sabi nga yung bilyar na yan na babae, talagang kaibigan yung si Kibuloy. Okay, maganda naman ang ipinapakita sa kanila. Siyempre talaga magandang ipapakita. Yung mga bilyar naman ang isa sa mga pinakamayaman dito sa Pilipinas. So alangan naman na parang iisnabin yan ni Kibuloy. So yun ang situation. So ang punto natin ay sana if we can do something, then parang ibato natin yung talagang yung mga magagandang puntos pag mawawala yung SMNI na yan, ibato natin doon sa mga senador. Okay. Kasi nga yung nakikita kong number 1 nga, ang puro narratives nila for China. So paano naman kung ikaw ay patriotic Pilipino? Ikwan mo ba yan? Pagkatapos parang hindi, sa tingin ko talaga, parang hindi decente yung ikaw ay communist, ganon. Okay? Now, going back dito sa red tagging,
kung naman, wala nang punto. Why? Eh, sa Russia, sa China, free enterprises na rin talaga ang talagang sinusunod nila. Talaga, wala na talaga yung talagang hardline communist government. Okay, ang nakikita ko lang na talagang mayroon pang ganon system ay yung sa North Korea. But mga ibang bansa na dating communist, so hindi na. Okay, so ganyan. Kaya tulad ng sinasabi natin, patayan natin yung mga senador at saka kung mayroon tayong capability, i-convince natin sila na talagang ang pag-revoke ng prangkisa ng SMNI is for the good of the country and for the Philippine people. Okay, so ganyan. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.